So, welcome back. So, yan dapat ang itsura if na-download na ninyo ang Laravel application or the framework. So, makita na to dira. Done. Then, siya na po yung fire sa command nga key generate. Then, the application key is successful. So, nadra diri ang folder nako sa desktop katong ingon ako nga desktop tutorial kani siya. So, makita to diri ang folder nga student app. So, ini-open na to, na diri ang files sa Laravel. So, ako sang i-explain ang mga file. So, ito siyang i-visit. Right-click ko, open with code. Then, mo-open ang VS Code sa akong desktop. And, bukulat ta kay galoding pa. So, first na akong i-explain is about ang app nga folder. So, aning app nga folder, na diri ang controllers. Kaya mo na siya isa sa mga importanteng gamitan to. The middleware. Then, napod diri ang models. And the app providers. So, usually, kani may pinakabunog kaya na to. Controller na folder. So, na diri ang logic sa tanang application. Dili na to ibutang. For middleware pod, bali, kani siya nga folder, diri na to i-add. For example, natay admin nga rule, user nga rule, or sa pa na nga mga rule. So, diri na to sa middleware, kani may pasalaon na to. Kay every request man gud nga mahitabo sa Laravel, moagi gid siya sa middleware. So, pwede na to siya dry filter. Then, next is the resources. Nakatawanan sa ako ng uban. The resources. Sa resources, na diri ang views nga folder. Naa diri ang HTML file na to. So, makita ninyo, na dira tong body, div, sa pa na siya dira. So, nadra ang mga design ninyo. So, next is the routes. Isa sa mga importante nga files, ang web.php. So, diri sa web.php, diri na to i-register ta ng mga route sa project na to. So, nga na. Then, for database, so, nadiri ang migration. Nadiri ang mga migration file if mag-create tag schema sa database. Then, the seeder, if natay mga default data nga atong i-load sa database. For example, natay default nga tulo ka user. So, pwede na to create tag seeder na siya. So, nga na.